Alright, what's up? So, nandito na naman tayo sa ating bagong episode. Welcome to the Immigrant Show. Bago ako magsimula, gusto ko sanang humingi ng paumanhin sa lahat ng mga hindi naka-understand sa last na episode kasi Bisaya yon. So, hindi naka-intindi. Pasensya na po at Bisaya yung last episode din yun naintindihan, pero to summarize it in short, kumbaga lumipat kami sa bagong tahanan namin dito dahil sa kadahilanan na nireklamo kami ng kapitbahay namin na nasa baba namin, dahil nireklamo niya yung mga anak namin dahil daw stamping daw at night. So ganyan talaga. Hindi naman kami pinilit na lumipat dito. So, may negotiation sa leasing office. At nandito na kami ngayon sa bagong tahanan. Isa to sa mga kwarto namin. And sa awa ng Diyos, yung mga anak ko, anak namin, is wala nang problema sa kahit na maglaro sila sa kanilang playroom ngayon. So, dahil wala nang istorbo. And so far, nakapag-party na kami dito, nagkantahan na kami dito, walang problema. So, ito na. So, wala naman ng tour sa, sa current na tinitirhan namin kasi current privacy, kumbaga. So, bago ko simulan ng ating topic, magandang topic to kasi, para sa Pilipinas, syempre. Pwede natin, ito ay mga opinion natin, and isi-share ko lang sa inyo, kung bakit maganda or pangit ba ang federal o federalismo dito sa Amerika or para sa Pinas. And syempre kung may pag-asa pa ba ang Pinas na mag-federal. So, we'll see. Ito, opinion lang naman to. Para itong may wig pero real hair yan, no? Real hair. Anyway, opinion lang to. Kung ano ang opinion nyo dito, ilagay nyo lang sa comment section. Let's just engage. Kung may man ako, kung may miss man ako dito na topic about sa federal sa US, i-type nyo lang sa comments. Alam ko marami kayo dyan na mga more than 10 years na sa akin or more than pa sa akin. Kasi ako more than 10 years lang ako So yung iba may more than 20 years na may mga alam pa dito sa federal. Tapos, ayaw gumawa ng video tulad nito, ayaw mag-share ng information, dyan na lang sa comments, share nyo na lang kung ano pang total, sharing of information na naman to para sa mga gustong pumunta dito sa Amerika or sa mga bagong dating dito sa Amerika. So, bago ang lahat, shout out to my number one na follower, Dad Best Rock, my kumpare, parang Boyd, lagi kang nasa comment. Tawag nito. Kung gusto niyo ng mga rock music, metal music, i-follow niyo siya, Dad Best Rock. Laging nasa comment yan. Tapos, ang isa ninyong i-follow is isang kumpadre ko, si Chaddy in the USA. Isang nurse dito, 2 or 3 years na. And, mas marami pa siyang followers kaysa sa akin. Pero kung ikaw ay isang nurse na gusto mo pumunta dito sa Amerika, i-follow mo siya kasi marami kang malalaman sa kanya tungkol sa nurse life dito sa Amerika, yung bagong dating. Lalo na kung galing ka sa Saudi ba siya galing? Or Middle East somewhere? So at least, kung i-follow mo siya, nandyan din siya, si Chad in the USA. Kumpare ko rin yan. Inaanak yan ng anak ko. So yun ang shoutout natin. Tapos, meron akong apat na topic sa federal na pwede nating opinion ko lang na sana ay or siguro parang opinion ko sabihin ko na lang na maganda to para sa Pilipinas, kumbaga, di ba? Kasi kahit citizen ako dito, doon naman ako pinanganak Tapos siyempre di natin kalimutan yung kung saan tayo galing, di ba? So siyempre, di ba, yung may ika nga sa kasabihan na ang taong hindi marunong magsalita sa sariling wika sa ibang bansa ginawa, di ba? Yan yung yung kasabihan. Hindi, siyempre, pa rin yung dugong Pilipino sa atin, di ba? Bisaya nga ako So, yan pa rin. So, nagtatagalog ako. Anyway,
So, 4 na topic ang tatalakayin natin. Opinion ko to. Kung may mga opinion kayo, kung maganda para sa inyo or hindi para sa inyo, ilagay nyo sa comments para at least malaman ng mga, ano ba. Opinion na naman to eh. Ano ba? Trip-trip lang tayo ba? Walang basagan ng trip, kumbaga. Ha? Sige. Simula tayo. Apat na topic lang kasi yun lang ang yun lang yung experience ko. Yun lang na-observe ko dito in more than 10 years ko sa So, ito lang yung may kodigo kayo nakalagay. So, yun lang ang itatopic natin. Pero kung may mga knowledge pa kayo, pwede nyo isingit dyan sa comment section. Yung mga mga kakilala ko dyan na more than 20 years na dito sa Amerika, baka may kayo, may input kayo, input nyo lang dyan sa comment section. Siyempre. At huwag kalimutan i-follow si The Immigrant Show. Okay, simula tayo. So, 4 na topics So, magsisimula tayo sa ating unang topic. Pero bago ang lahat yan, ano ba yung ibig sabihin ng federal government? So, federal, ginugol ko, search nyo lang yan. Ibig sabihin daw is dalawa yung government. So, may national na level at merong state na level or which is province, atin yung state. Whereas ngayon, sa Pilipinas is republic tayo is a form of government in which the people hold power but elect representatives to exercise that power. So yun, kasi republic tayo, Republic of the Philippines tayo. So ngayon, yung form of government natin ngayon is republic sa Pilipinas. Whereas dito sa Amerika is federal na dito. So, dalawa yan. So, national at saka state dito sa Amerika. So, ang tanong nilagay ko sa Facebook or sa YouTube, ano ba yan? Ang tanong ko doon is kung maganda ba ang federal sa Pilipinas? Maganda ba or pangit? Well, ang opinion ko dyan, syempre, para sa akin, maganda. Kasi, unang-una na dito, kung ikukumpara mo dito sa Amerika, dikit-dikit nga halos yung mga state Kami nga, boundary namin yung yung Mississippi. Tayo pa kaya dyan sa Pilipinas na isla, puro isla, di ba? So, mas mabuti yung talagang federal yun kasi merong hawak yung province. So may hawak na yan. Yung may power ba? Every state, every province. So, di ba mas maganda yun? Totoo nga talaga yung sinabi ni Idol Robin Padilla. Senator Robin Padilla. Shout out, Senator! Charot lang. Na maganda talaga yung federal system, federalismo para sa Pilipinas. Dahil nga dyan. Pero, yun nga lang kasi nabanggit niya rin doon na malalaman kung sino mga kurakot Which is totoo naman. Kasi dito nga sa Amerika malalaman Kasi, kumbaga malalaman na ng national level kung anong state ang kahit kahit may pera na sila, pa rin, mahirap pa rin yung province nila or state. So, alam na ng national level na kurakot yan. Kasi may pera na nga Kumbaga, kasi sa federal kasi, percent lang ng per state ang kukunin nilang pera, hindi buo. Kumbaga, sabihin natin yung tax, Hindi nila kukunin full tax ng federal. Tama ba? Tax? Basta, kung pera ang pag-uusapan hindi kukunin ng national level ang buong pera ng province. Yun ang ibig sabihin. Baka nagkamali ako sa tax, huwag nyo kong ikot. Basta nagkamali yung Basta yung kukunin ng national level, kung sa federal, is parang percent lang. For example, kung may $100 or 100 pesos yung probinsya nyo, ang kukunin niya lang is 20. Kung ba ganun, sa'yo na yung 80. Ganun yung pagkakaintindi ko So, kung may knowledge kayo dito sa sa pera-pera sa sa percentage sa tax o ba yan, gross, ba yan dito sa Amerika, i-comment nyo sa sa yan, mag-comment kayo sa baba. Yung pinaka-simplest lang na para maintindihan ng mga nakakarami, So, yun ang pagkakaintindi ko. So, hindi kukunin lahat dito. Ang tawag namin sa national level is Uncle Sam kasi US. So, hindi kukunin lahat ni Uncle Sam yung pera ng state nyo. Kasi, kumbaga, yung national level is siya yung magiging mama. Sabi nga ni Idol Robin Padilla, di ba, na siya magiging mama, ang mga state magiging anak, tapos
every state, aalagaan niya. Kumbaga, pag nakataguyod na tong isang anak na to or state, isang state naman tutulungan. Ganyan. So, imagine, 50 states ang Amerika. So, halimbawa, yun nga, yung 100 pesos saka 20 pesos ang kukunin niya. So, 20 pesos tapos 50, may pera pa rin yung national na level, di ba? Pero, sa inyo, per state, meron yung like 80 pesos. Yun yung, nyo, example lang ba? May matitira pa rin sa inyo. Ha? So, ganyan yung pagkakaalam ko dito, which is, maganda talaga ang epekto niyan sa Pilipinas. Talagang yayaman tayo, madidistribute yung mga resources natin equally. Kung hindi man equally, pero at least talagang magagamit lahat ng resources, di ba? Hindi nang nakarely lang tayo sa isang isang form of government. Di ba yung nangyari sa Yolanda? Sabi ni Binoy na nung tinanong niya yung isang empleyado ba yun ng gobyerno, sabi niya sa Tacloban na bakit di mo pa to nagawa? Sabi niya hinintay pa raw niya yung order ng galing sa taas, which is sa national level. Isa lang naman yung natin eh. So, yun ba? Yung masaklap dun eh. Whereas kung nag-federal tayo nun, yun, di ba? Tacloban, Leyte. So, province of Leyte, state of Leyte, ganun. Kung nag-federal tayo, may sariling budget yung Leyte, may sariling form of government. Di ba? So, hindi na nila kailangan ang tulong. Well, kailangan pa rin ng tulong ng national, pero hindi nila kailangan maghintay pa sa national level. Kasi nandyan na yung, yung power nyo sa province is Leyte. Yung kakayahan ba? May kakayahan yung province na magsumikap, lahat improvement. So, yan ang kagandahan sa federal system. So, let's talk about economy. So, doon na papasok yung mga kasi dito sa Amerika, may mga term kami, yung mga cost of living. Dito sa amin sa Tennessee, katamtaman lang. Kasi, hindi kami, hindi, depende kasi sa sa mga, yun nga, hindi ako familiar sa mga taxation, ganyan dito. Hindi naman ako, financial, Pero, mura kami dito. So, paano namin nalaman na mura kami dito at mahal yung ibang state? Kasi, sa sa gas pa lang, nagkaka-difference na. So, yung gas namin dito, kasi per gallon, iba yung metric system ng Amerika, nag-iisang gallon kami dito, hindi litro Kami ang US niya, natira na ng mga ganyan na metric. So, per gallon kami, yung gallon na gas namin per gallon, ang halaga is nasa $2 lang per gallon. Whereas kung pupunta ka sa ibang state like Washington State, doon yung kapatid ko, pupunta kami doon, nasa $4. Or New Jersey, yung pinsan ko. Recently, pupunta kami doon summer. Nasa $4 yung gas nila. So, di ba? Malaking difference, no? So, yun ang yun ang comparison namin kung paano namin malaman yung cost of living doon. Diba? Pero, yung national level naman, ang role naman dun is yung balance, tinatawag na balance and check. So, tinitingnan din naman niya. So, sabihin natin na mahal yung cost of living sa ibang state. Balance din naman yun. So, kung nandun ka naman, nakatira ka sa California, yan, mahal yan. Cost of living ng California. Pero, malaki din yung sahod mo. Kumbaga, nababalance din lahat naman. So, may lang talaga yan, may category, hindi ko na alam. Hindi naman ako politics. Hindi naman ako nasa accounting. So, may mga, parang nakakategorize yan Kaya, ganyan. So, may balance and checks from the national level. So, yun. Yun ang isang topic natin. Kaya, para sa akin, maganda yung federal system para sa Pilipinas. Ha? So, punta tayo sa next topic natin. Ano ba to? Tingnan ko muna. Babalik ako. Okay. Second topic tayo. So, paalala ulit itong video ko ay parang, puro opinion lang to. May katotohanan, pero opinion lang, okay? Tapos, based on experience, and backed by research sa Google, tapos, hindi kompleto, Hindi tayo professional, Kumbaga, lang to, living in the moment lang to, Kumbaga, yun ang naobserbahan lang, So, kung hindi tayo professional, so, huwag kayong humingi ng mga advice na parang beyond na sa scope ko. Kung alam ko lang, syempre. Ko lang, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung mga
naobserbahan ko dito for the past more than 10 years, and then ano pa yung mga na-experience ko dito, ganyan, ganito pala, ganyan pala, di ba? So, with that experience, siyempre, experience is the best teacher, ganyan talaga yan. Di ba? So, next natin na topic is gun laws. Ito, maganda to. Kasi dahil sa federal system, nagkakaroon kayo ng sariling batas nyo per state or province. So, ngayon, ang malimbawa ko naman sa inyo ito is yung dito sa state namin, Tennessee, yung gun law namin, baril. Yung baril namin, medyo maluwang, hindi stricto. Ibig sabihin yan, pwede kaming magdala ng armas namin, yung handgun lang handgun. Yung kalibre 45, 9mm, 10mm, kalibre 22, Paltic, 35, ganyan, 380. Pwede naming dalhin yun in public. Open carry kasi yung law namin dito sa Tennessee. Whereas kung sa Florida ka, bawal yun. Hindi ka pwede magbitbit ng armas unless may permit ka. Ganyan din kami dati sa Tennessee. Hindi pwede yung magbitbit ka ng armas na wala kang permit. Pero eventually, na-change na yung law. So, yan yung kakayahan ng federal system. Kasi, di ba, dalawa yung government. May national at merong state na government. So, kung ano yung napag-usapan sa state, ayos lang sa national level, di ba? So, yun. So, yan yung gun laws namin dito. Yung batas sa baril. Dito naman, sa area namin, Mid-South ang tawag eh. So, Mississippi, Arkansas, Texas. Sa Texas naman, open carry din sila hanggang sa malalaking kalibre, yung mga rifle na. Pwedeng magbitbit dun. Yun ang pagkakaalam ko pwede nyo kung i-correct dito kasi opinion lang to. Maaaring nagkamali or na-update. Wrong update. Pero last na update ko sa Texas, pwede daw magbitbit ng rifle na walang permit. Walang permit. So, dito sa amin, Tennessee, hanggang handgun lang pwede. Pwede mong i-concealed, pwedeng open, pwedeng ipakita mo may baril ka. Pero, common sense dito, mas mabuti yung concealed para hindi alam ng, kalaban. Kaya, kung pros and cons, marami. Malaking debate, pro, may cons. Siyempre, asawa ko ayaw ng may baril. Pero ako, sundalo ako eh. So, may disiplina ako sa baril. So, may ibang tao na walang disiplina sa baril. Siyempre, matatakot yung iba. Diba? Baka masiraan ng bait, ganyan, baka mamaril lang. Pero, kaya, dito rin sa amin, dahil open carry kami, less yung road rage, at least sa pagkakalam ko, less ang road rage kasi dahil nga, ina-assume namin lahat dito ng driver, dito sa Tennessee, lahat ng may kotse, may baril. So, syempre, ayaw mo ng diba? So, medyo kalma kami pagdating sa traffic. Ayaw namin ng eye-to-eye contact, or at least ako ewan ko sa inyo. Pero at least ako, ayaw ng eye-to-eye contact, ayaw ko ng mga ganyan. Walang mga road rage kasi you have to assume dito sa amin na lahat ng tao may baril. Diba? So, yan lang. Yan yung kaibahan. Yan yung maganda or pangit sa dito sa federal system. Now, ngayon, kung maganda ba to para sa Pilipinas, I would say oo. Kasi at least may protection lahat ng tao. Pangalawa, kung natin yan sa federal system, depende sa state, syempre. Depende sa province, di ba? Kasi per state Kasi meron din namang di ba? Like Florida, mahigpit sila. Hindi pwedeng or California, mahigpit din. May kakilala kami doon, kakilala ng misis na nung nalaman niya from Tennessee kami, parang dami niyong baril kasi gun enthusiast siya Mahilig siya, pero doon daw, marami din siyang baril, pinakita niya sa akin, pero hindi yung mga updated ba? Kasi mahirap daw kasi kunin. Dito daw na easy lang. Ganyan talaga. So, kung maganda ba to para sa Pilipinas, I would say oo. Para may protection lahat ng mga bahay, di ba? Sa atin, di ba? Mga magnanakaw. Yun nga lang, medyo, siguro may limit din. Depende rin sa province or state kung saan nga. Di ba? Kasi lang. So, yan lang. Gun laws, isa yun sa mga topic natin. Pangalawang topic na yun. Ito, gumaganda yung topic natin. 4 ang may topic ko. So, may pangatlo tayo at pang-4. So, I'll be back.
Okay. So, pangatlong topic tayo. Ito, maganda to. At alam ko, sasang-ayon kayo dito kung bakit gusto nyo i-federal system yung Pilipinas. At para sa akin, maganda to para sa Pilipinas. Kasi, so recently, di ba, may news tayo sa Pilipinas. Maraming rampant na mga krimen na nangyari. Yung pinugutan ng ulo, pinatay yung pamilya, nirape yung bata. Naalala yung recently lang, may ano ko sa news sa Pilipinas eh. So, kung federal system ang Pilipinas, kung federal form of government tayo, every state, di ba, may sariling batas. Pwede rin silang gumawa ng sariling batas nila patungkol sa capital punishments. Oh, yun ang maganda. Yan talaga maganda para sa Pilipinas kasi dami ng mga yung mga addict niyan, yung magawa ng mga capital. Ano ba itong mga capital punishments? Yung mga rape, mga murder, yung ganyan. Dapat yan, dapat, di ba? Dapat nasa death penalty yung mga ganyan eh. Dahil republic tayo, isa lang yung, kung anong say sa taas, yun na lahat. Unfortunately, sa Pilipinas. Pero dito sa federal, dito sa Amerika, dahil federal dito, iba't ibang state, iba't iba yung capital punishments dito. Yan, maganda. So, halimbawa, so yung nabalitaan ko, ano ba yun? Sa Naga, Cebu, yung pinatay niya yung pamilya niya, yung asawa at 2 anak. Isa lang yung natira. Tapos pinugutan niya tayo ng ulo. So, province of Cebu, di ba? So, halimbawa, tapos ito pa, yung isa sa Bukidnon, yung may bata na ni-rape at pinutulan din yata ng ulo. Grabe mga pugot ulo ngayon eh. So, anyway, so dalawang province ang binanggit ko, Bukidnon at saka province of Cebu. So, kung federal system ang Pilipinas, kung sa province of Bukidnon is meron silang death penalty, tapos sa province of Cebu, meron silang wala silang death penalty. Example lang to. So, sa federal system kasi, pwede silang gumawa ng ganyan yung capital punishment sa justice nila. So, kung doon nangyari yung krimen, halimbawa sa Bukidnon, kung federal system, kung ang Bukidnon ay may death penalty, so, ginawa yung krimen doon, yung bata na so, yung suspect, pwede nang ilagay doon pwede nilang kasuhan ng capital punishment yun, syempre. Tapos, magiging na sa death row. Oh, yan yung kagandahan ng federal system. Walang say ang national nun kasi sa state yun eh. Wala nang say yun. Kumbaga si national, okay, do your thing, that's your thing, girl. Ganun lang. So kung example lang ni federal tapos yung Bukidnon, halimbawa, meron silang death penalty na sa Bukidnon na firing squad. Oh. Di wala na. Tinadtad na ng bala yung suspect doon, yung nag-rape sa bata, di ba? Maganda yung ganyan. Tapos, halimbawa sa province of Cebu, yung naman nila, yung sabihin natin na capital punishment nila, wala silang capital punishment, life, habang buhay na pagkakabilanggo. Habang buhay lang yun, di ba? Pangit naman yun, di ba? So, ganyan din kasi dito sa Amerika, like yung California, walang capital punishment ngayon. Google nyo, walang capital punishment. So, maaari na kung gumawa ka ng krimen doon, walang death penalty. So, walang ganyan. So, whereas dito sa state namin sa Tennessee, meron kaming lethal injection. Oh. So, kung dito mo gagawin yung krimen mo, tapos capital punishment, doon ka talaga masasali ka sa death row, sa lethal injection, kung dito mo ginawa. Tulad na nangyari sa yung recent kung nabalitaan nyo yung CEO ng insurance, di ba? Ginawa niya yung murder sa New York. I think ang New York wala rin niya yung state ng New York hindi lang New York City, state talaga, New York State. Capital punishment New York. So capital punishment is not legal in New York State. So yun, yung pumatay ng CEO, hindi siya mamamatay sa death penalty. Walang death penalty sa kanya. Walang death sentence, kumbaga. Walang death sentence sa kanya. So, meron daw dati, mga 1960s. Pero 2004, wala na. 2004, inano na nila, so wala.
Walang ano, di ba? Sa New York State. So, yun lang, di ba? Kasi doon niya ginawa sa New York eh. So, kung yung taong yun, kung dito niya ginawa sa state namin, wala. Nasa death sentence na yun. Capital punishment yun. Murder yun eh. Pinatay niya. So, yan yung kaibahan or kagandahan din ng federal system. Meron kayong makakagawa ay yung sariling state or province, yung sariling batas. Ito ikatutuwa to ng mga kapatid nating Muslim. Kahit si Ruben Padilla nga eh. 'Di ba yung traditional na ano nila, like sa Middle East, yung pupugutan ka ng ulo sa harap ng maraming tao. Oh, 'di ba? Kung na federal system 'yan, halimbawa doon sa magandang isang mall sa Mindanao, sa Zamboanga, sa province of Zamboanga. Oh. Yan oh. Tapos yun ang ano nila, death sentence nila, pupugutan ka ng ulo, 'di ba? O talagang titino ka pag dating mo sa Zamboanga. Tino tayo dito, hindi tayo gagawa ng kasi yan ang ikakaano mo. Yan ang magiging sentensya mo, di ba? So yan ang kagandahan ng federal system para sa Pilipinas. Yan, maganda talaga yan. Gusto ko talaga yan. Ano pa bang maganda sa federal when it comes to justice? May sariling police every state. Na state trooper. Yun pala. So, merong every state, may sariling police, may sariling jurisdiction. Kumbaga. Tapos, may sarili ring sundalo ang mga state. Dito sa Amerika, may tinatawag na National Guard. Isa na ako doon. Nag-National Guard ako sa state of Tennessee. So, sundalo ako. Yung training ko, pareho ng regular na sundalo. Nadi-deploy din kami overseas. Kasama din kami sa rotation kasi dito. Pero yung role namin, responsibility namin is hindi pareho ng regular na army kasi or air force, kasi yung national guard dito army at air force eh. So kami nasa National Guard, ang role din namin sa mainland, which is dito sa loob ng Amerika, is sa mga sakuna. Nagre-rescue kami sa mga sakuna, sa mga yung sa riot, yung Black Lives Matter, yun, nagsusupport kami doon. Yung mga ganyan, yan yung trabaho ng mga sundalo per state, yung National Guard. Yan din ang kagandahan doon kasi makakagawa yung governor mismo. Kasi siya yung may power yung governor. So, yung governor mismo magiging parang makapangyarihan pag federal kasi dalawang dalawang government, di ba? National at state. Yan ang kagandahan sa federal. So, yun ang maganda. May sariling military per state, may sariling police per state or province. So, maganda yan, di ba? Maganda. Para sa akin, maganda kasi magkakaroon talaga kayo ng sarili nyong police at saka sundalo kasi may budget na kayo. Di ba? Binigyan na kayo ng national level ng porsyento. Kumbaga, pwede rin 50-50, ganun. Depende sa negotiation nyo sa federal. So, depende talaga yan. So, yan yung pangatlong topic natin, justice, saka, military. Next topic tayo. Last na topic ito. The best na topic. At, Chuck, maraming mag-comment nito. Abangan, last topic natin. Interesting to. Okay. Ang last but not the least na topic natin ngayon, which is very interesting at alam ko magtatalon kayo sa excitement nito kung mangyari man nito sa Pilipinas. Ang cannabis law. Cannabis. Ano yung cannabis, di ba? Ganja boy! Bob Marley. Yan, yung mga marijuana. So, dito naman, dahil federal yung system, every state may sariling batas din sa marijuana. So, tulad ng Washington State, pwede silang magmarijuana sa bahay, walang problema. May personal doon recreational or medicinal use or medical use. Yan ang term dito, recreational. Basta kung nagigit ka mo, pero sa state namin, bawal. Pagkakaalam ko, pwede yata pong personal amount lang, pero I'm not sure. Pero alam ko, illegal pa rin. Illegal pa rin yung marijuana dito sa state namin.
Unfortunately. So, di ba? Legal yung baril, bawal yung droga. I mean, hindi naman droga, pero ano mo, yung mga herbal na ano ba? Herbal na amats, bawal. Whereas, doon naman sa California, legal sila doon. Recreational. New York State, legal sila doon. New Jersey, legal doon. Yun ang alam ko eh. So, yun ang kagandahan rin ng federal system. So, para sa akin, maganda rin to para sa Pilipinas. Tayo pa. Ang lawak ng bukirin natin. Mas maraming marijuana, mas maganda. Hindi, kasi ano rin tulong din yan for economy. Di ba? Kung ito, sa probinsya ng misis ko, Bukidnon, ang lawak ng lupain doon, di ba? Kung maraming marijuana doon, di, mayaman ng Bukidnon, di ba? Aside sa mga plantation ng mga Del Monte at saka Dole, may marijuana pa, di ba? Isipin mo yan, ang daming pera nun. Tapos, porsyento lang ibibigay sa national level. Oh! Sabihin natin 80% yung yung matitira sa province. Tapos 20% lang sa national. Di ba? Richness ang Bukidnon, ganyan, may marijuana or saang probinsya ka man ngayon, di ba? So, maganda pa rin. Para sa akin, overall, maganda talaga ang federal system sa Pilipinas. Pero yan, mangyayari lang yan kung pagbobotohan yan ng mga kongresista sa atin. Kasi dyan magsisimula sila ang lawmakers eh. Wala namang say yung mga mayor natin, mga governor natin ngayon. Wala naman silang say ngayon eh. Kasi hindi naman sila napapasa ng bill dyan eh. Yung mga kongreso, yung mga congresswoman at congressman natin na binoboto. Sila dapat ang mag-initiate. Kumbaga kasi pagbobotohan yan eh. Tapos ipapasa ba. Tapos pagdating yan halimbawa kung naipasa nila, nanalo sa botohan sa kongreso, pupunta na nun sa Senado, which is doon na papasok si Idol Robin Padilla, di ba? For sure, susuportahan na yun, pero siya lang mag-isa eh, paano kung yung ibang natirang senador ayaw, di ba? Yan talaga yan, so magdedepende pa rin yan sa mga politiko sa atin. Nung binanggit ni Idol na malalaman na kung sinong kurap, hindi yun papayag yung mga kongresista natin, mga politiko, di ba? Kasi, baka may mga dyan. Hindi ko naman sinasabi lahat, Sinasabi lahat, pero baka may mga hidden agenda ba? Kumbaga, kung talaga, siguro, in the next generation siguro, sige, I'm still pa rin, hopeful pa rin ako para sa Pilipinas, kahit wala na ako doon, kahit hindi na ako nakatira doon. Pero bansa ko pa rin yun eh. Diyan tayo galing eh. Minahal ko pa rin yan. Kahit ganyan. So, ang Pilipinas, kung hindi man ngayon, baka sa next generation, siguro meron, baka ma-change na nila. Pero maganda talaga. Personally, in my experience, kapag trabaho ko dito sa federal side ng maganda talaga. Kasi nga dito, makakapagtrabaho ka sa federal government, ang requirements nila is, of course, legal age, 18 or 21 ba yun? Tapos, citizen ka, US citizen, and of course, at least high school graduate. At least, high school graduate. 3 lang. And the rest na yung, yung mga, wala kang criminal record, ganyan, ganyan. And syempre, depende din yan sa posisyon. May posisyon din na kailangan din ng bachelor's degree, mga ganyan. Pero at the very least minimum, yun ang requirements. Citizen ka lang, di ba? So, yun yung maganda dito sa federal government dito sa Amerika. Sana nga mangyari sa Pilipinas to kasi sa ikabubuti lang naman ng lahat eh. Di ba? Di naman So, kung may mga opinion kayo dyan, dyan lang sa comment section, opinion nyo. O may na-miss man akong topic, comment nyo lang dyan. Kung may mali man ako sa sinabi ko, correct nyo dyan. Ang tawag dito? Opinion na natin to dito sa video ko. Wala naman tong walang perfect dito eh. Nobody's perfect. So, I will be stand corrected. Charot lang. Kung kailangan nyo akong i-correct, walang problema yon. Walang problema sa akin. Magpapasalamat pa ako sa inyo kasi, syempre, sabi ko sa inyo, hindi enough yung knowledge ko, pero yung experience ko, yun lang i-share ko, di ba? Tapos, back by, tapos i-verify ko yun. Yung experience ko, totoo ba yun? Google. Si Google na bahala mag-verify. Totoo pala. Di ba?
Yan lang ano ko. So, sana may may matutunan niyo sa mga video ko. And yung mga papunta pa lang dito sa Amerika or kakarating lang sa Amerika, yan, ito yung mga topics dito. Share of lang. Hindi naman to vital information, pero some information. General information lang na maaaring makatulong sa inyo, di ba? Nandito kayo sa Amerika. So, sana magustuhan niyo yung mga videos ko. And don't forget to like, subscribe, and follow me on Facebook. Facebook lang to at saka YouTube, yun lang yung ko. Video, ang daming platform. Nakakaano na. May Instagram ako pero hindi ganito, yung lang, pang collection. Iba naman yun, papagita ko sa inyo next time. Ha? So, kita-kita ulit tayo sa next episode. The next episode. Parang Snoop Dogg Adios!